Bagong variant ng sunscreen ng Kamo, which is yung invisible mineral version nila or variant ng Kamo. So yun, medyo maayos na yung angle natin guys. Pagpasensya nyo na nakasabit yung tuxedo, ginamit ko kasi no research. So maiba tayo ngayon guys. Punta tayo ngayon sa lagayan niya. Okay? Nung binuksan ko siya, balik ko muna kasi binuksan ko na kanina. Ayan guys, ito yung pinakalagayan niya. Okay? Ito yung pinakalagayan niya. Pagbukas mo, meron pa rin yung black na paper na as always lagi, meron yung Kamo. Which is kahit anong product guys, pag binuksan nyo yung box, lagi siyang may ganito. Lagi siyang may ganitong paper. Which is siya yung nagko-cover mismo dun sa product. Okay. So, para sa akin maganda pa rin 'yan. Like as usual, maganda pa rin 'yan kasi hindi madadamage yung itong product natin kapag halimbawa siniship siya or dinadala siya kung saan. Siyempre, kasi in order ko lang naman to sa online. Eh, hindi naman natin sure kung paano yung process ng ng pagde-deliver. Most probably hinahagis-hagis to di ba? So, safety for safety to. Tapos ito na, actually, wala naman ng laman yung box. Ito lang naman. Just, andun pa rin yung matte gray siya kung titignan. Ang ganda pa rin. Premium pa rin yung dating. And ito na mismo yung pinaka-product. So, ayun guys. As you can see, sinabi ko kanina, as early as possible. Napakaganda na ng container niya for this one. Kasi, hindi na ako mag-i-expect na masisira siya sa ilalim. Kasi yung last, iniikot-ikot kan guys. Like, ginaganon-ganon siya. Pero ngayon hindi na. Like, mas maganda ngayon. Mas maganda talaga ngayon for me. Tapos, ganun pa rin naman. Same thing. Inaangat pa rin. Ito na siya guys. Ngayon guys, napansin ko, medyo kulay blue na siya. Hindi ko alam pero last time, white yun. White yung mattifying sunscreen. White yun. Ito ngayon guys, blue. Which is favorite color ko. Napakaganda siya. Napakaganda niya actually. Okay? Parang ang clean niya tignan. For this one, blue yung naging color niya or blue yung choice nila. Which is maganda. Ito yung sinasabi ko ngayon guys. Na kapag ni-roll ko to, diba? Mas maganda yung angat min. Mas safe. Diba? Mas safe siya ngayon. Hindi siya ganun. Kataas yung risk na masisira. So, nagamit, as I've said guys, nagamit ko na kasi siya kanina. And, ayan. Ayan siya. Pag inangat mo, ayan siya. Ayan yung lalabas na. Ayan pa rin guys, pinopromote pa rin ito yung sweat resistance. So, ibig sabihin kapag nilagay mo to, halimbawa oily yung mukha mo, pag ginanon mo yun, like mawawala talaga yung presence ng oil doon. Which is maganda pa rin siya for oily skin, for me And, napansin ko lang is, ngayon, ang fix na, like, hindi na siya ganun feeling ko na maluwag. Na kapag somehow, in-apply ko na sa mukha ko, madali siyang nababarag-barag. Ngayon, hindi na siya ganun. Or depende lang yun sa paggamit. Kasi last time, guys, barag-barag talaga yung akin. Pero napakaganda pa rin talaga niya sa mukha. So, ngayon, guys, gagamitin ko naman to ngayon, guys. Yung ipapakita ko sa inyo, ano yung difference? Actually guys, may namba siya akin kasi last time yung mukha ko daw ang dami pa rin daw barag-barag. Wala akong magagawa yan yung nangyari sa face natin pero may improvement naman diba? We're always looking for improvement. Hindi tayo dun sa pababa tayo ng pababa. So ngayon guys, gagamitin ko siya for at least 2 months or 1 month and titignan natin kung may improvement nga yung or may improvement siya na ilalagay sa mukha ko. So ngayon guys, apply ko muna siya. Roll ko lang ulit. Para mas maganda pag in-apply. Diba guys? Nakita nyo kanina, medyo parang may oil yung mukha ko. Pero, nung in-apply ko to, tingnan mo, ito medyo makintab, diba? Diba?
Like, hindi na ganun. Hindi talaga siya nagiging oily tignan. Pero guys, mas maganda mag-apply pa rin kayo hanggang leeg, ha? At saka guys, ang pagkakaalala ko dito. Wait lang. Ayan. Tagalagyan natin, ilang natin. Importante yan. Yun, di ba? Ayun nga guys, totoo yung sinasabi na fragrance free. Kasi ngayon, wala na akong na-notice na amoy na nanggagaling mismo sa sunscreen natin. Which is good yun kahit pa paano. For me kasi ayoko talaga nung maamoy yung product na ginagamit ko sa mukha. Kasi, ewan ko, parang kapag pag halimbawa na maamoy yung product na nilalagay natin sa mukha natin, feeling ko napakarami ng chemicals. Kasi yung certain chemicals kasi nagpo-produce yan ng amoy na mabango talaga. So, for me, if lessen yung amoy ng isang product, hindi ko sabing totally safe. Pero at least somehow, may mga chemicals doon na hindi na nilagay for the fragrance itself. Kasi yung fragrance, hindi naman niya nagdadagdag sa kung ano yung gagawin niya sa mukha mo di ba? Amoy lang siya ito. As in, amoy lang talaga siya. So, kailangan ba siya? Most probably not. Kasi yung pinaka-concern natin dito is yung protection niya sa araw, sa protection niya sa skin itself. Yung kasama siya ilalagay, di ba? Yun lang naman yung purpose kasi talaga ng sunscreen. Which is, eto nga guys, if we're talking about the comparison between the mattifying dati saka yung sa ngayon, ang medyo concerning lang sa akin dito guys is yung vitamin C kasi nawala. Kasi may sa mattifying sunscreen nung unang-una, may vitamin C yun na content. Yun lang yung nawala na medyo syempre concern ko yun. Kasi kapag sinabi nga natin na vitamin C guys, is related siya sa skin. Para saan ba yung vitamin C? Wound healing, repair ng wound, di ba? Promote ng healing ng mukha natin, which is kung halimbawa may acne ka, possible na makatulong ng vitamin C. Pero dahil nga wala yung dito ngayon, so mag-individual take tayo ng vitamin C. Ngayon, magba-vitamins tayo. Ayun lang naman. Yun lang naman yung pinaka-concern ko sa kanya right now. Pero overall guys, sa unang gamit ko ngayon, maganda siya. Like, maganda talaga siya ngayon as in. And recommended? Pagka mo kasi feeling ko naman okay naman yung mga product na ginagawa nila. So, highly recommended ko pa rin to sa mga mens natin dyan guys. Kasi, mas maganda yung ganitong sunscreen yung ina-apply na sa mukha. Ayoko na nung pinapahid-pahid kasi feeling ko medyo, aywan. Depende sa perspective mo kung nasty na ginaganon or nasty yung kamay. Depende pa rin naman yun. Pero, syempre may kanya-kanya tayong perspective regarding that. Guys, if we're going to rate this one or i-rate ko to para sa inyo, it is 9 out of 10 pa din. Ayun nga lang yung concern ko yung vitamin C. And improvement, napakaganda talaga nung lagayan. The best. And yun lang naman, actually yun lang naman talaga. Content, yung zinc oxide, maganda yan sa skin. Then SPF 50 plus min. Which is maganda yun. Kasi 30 to 50 plus talaga yung magagandang sunscreen. Siyempre, pag naarawan tayo, di ba? So, may 50 ka, SPF 50 ka, most probably safe na yung malalagyan mo na itong sunscreen na sa mga. Di ba? Dahil ang init-init pa naman ngayon dito sa Pilipinas, guys. Like, di ba? Mainit ngayon. So, kailangan natin ng sunscreen. Yun lamang, guys, yung video natin. Nag-review lang tayo nito. Na-miss ko rin mag-review guys, kaya medyo nautal-utal na ako ngayon. Pero nagbo-vlog ako ngayon guys sa Facebook. If you wanted to see it, search nyo lang sa Facebook, Kian Deacon. Okay? And Kian Capulso, man. This is your boy. Review tayo dito sa Facebook, basketball, ganun. Pero yung mga shorts lang naman. Pero yun nga, okay? Sunscreen and skincare pa rin yung pinapriority natin guys. Habang nag-aaral tayo, men. Diba? So, ayun lang guys. Maraming salamat. And update ko kayo after 1 month na ginagamit ko yung sunscreen and ano yung magiging concern ko dito.
Peace out mga mamin. Peace out.